Ayan. Ang hirap ha. Ayan. So, mga kababayan, nakikita nyo po sila. Ganito po ang buhay nila dito. Tatalian mo na. Opo. Tatalian na nila. Yan, langka. Asin yung nilagay mo, te. Asin at bitchin. Ilan kayong kakain nito, te? 3 ho. Hati-hati ho kami. Tapos eto. Eto, ilan yung kakain dito? 3 rin. 3. Ate, anong pangalan mo, te? Lukinda. Gaano na katagal mong ginagawa yung pamumutol ng kawayan? Ay, mula ho kung ako'y magkaisip na. Kaagapay na ho yan ang paglaki ko. At wala ako mula nung may magkaroon na ako ng isip. Iyan ho ang nagiging priority na naming trabaho dito sa bundok. Saka ho yung yantok, yung pagiginto. Ang pagiginto kasi maraming kagamitan pa. Mayroon hong dulang na kailangan bayaran. Mayroon hong yung barkes. Binibili pa rin ho yun bago makapagginto. Ito hong buho. Kaya yan ho ang kalamangan namin ginagawa. Ay wala hong, basta maitak kami. Ang pagod ay natitiis naman ho ng katawan namin. Kung nakapagbinta ho kami niyang buho, ayun, makakabili ho kami ng kahit tigkakaunting budget para sa susunod uling pamumutol niyang aming buho. Ilan na yung anak mo, te? 6 ho. Yung 2 ho may pamilya na. Yung asawa mo, te, anong trabaho? Ay, nagpuputol din ho, dun ho sa Ibayo rin siya. Ay, umuwi lang ho ako'y nagsaing. Para pag uwi ho niya, kakain na kami, makakabalik na ho kami dun sa pinagpuputulan namin. Dito sa bahay nyo, te, ilan yung nakatira dito? Ay, ngayon ho, 3 laang kami, saka yung isa kong anak. Yung nabigyan nga ho ninyo ng 500 na, binili niya ng itak. Eh, yun ho naman ngayon ang ginagamit niya sa pamumutol din ng buho. Kaya katulong na rin ho namin siya ng pagtatrabaho. Kung pamimiliin ka, te, yung magiginto ka ba or magkakawayan? Ay, magiginto na lang ho ako. Kasi, ang pagbubuho kasi, puputulin na namin. Kung hindi pa namin nahawakang maigi, yung pagputol ho namin, kalamangan ho pa ang nasasaksak. Tapos hihilahin pa namin, bibigkisin, hihilahin pa ho namin yan sa tubig. At marami pang reject doon sa aming ahente na kumukuha sa amin. Ang ginto ay wala na hong reject pa. Basta pagdating ho doon sa bimibili, patitimbang laang, babayaran na ho sa amin. Dito ho sa buho ay hindi. Kaya sa isang tali namin, alin sa 2, yung maging quality siya o may bawas pa. Iba ho na sa may palyo,
iba pa doon sa may reject pa. Kasi hindi naman nung naiwasan yung walang nababasag. Gaano kahirap te yung pamumuhay niyo dito? Ay kung ganito hong papasok na ang tag-ulan, pahirap na rin ho yung pagbubuho, yung pagpuputol ho namin. Kaya hirap na ho kami nung tag-araw, mas lalo ho ngayong mag-tag-ulan na. Wala hong, hindi kami makaakyat diyan sa taas dahil yung madulas na, mas lalong delikado naman ho doon sa aming pinutulan nung una. Ayun ho ang nagiging kalaban naman ng katawan. Hindi lang ho paa, pati katawan ay kailangan pag-ingatan. Paano te pagka nagkakasakit kayo? Ay kung nagkakasakit ho kami, dinadala rin ho namin sa doktor. At sa dumagat ho naman, kung napunta ho diyan sa mga ospital, wag lang ho private. Dun sa public lang ho sila, may discount naman hong bayad sa amin. May bayad kayo sa hospital te? Kung wala ho yung gamot dun sa loob, ayun ho ang binibili namin. Kagaya ho ng asawa ko, yun ay nagkasakit, pero kinuwanan naman ho kami, tinulungan ng sinter. Libre naman ho yung naging sakit, yung gamot niya, dun sa sakit niya. Sabi mo te, lingguhan lang yung pagbebenta ng kawayan. Magandang araw mga kababayan. Bali si Ate Luquenda Cruz na isang katutubong dumagat ay mamumutol ng kawayan na ibebenta niya. Samahan natin siya. Okay lang te. Ganito pala sila. Ganito sila magtrabaho. Walang lalaki, walang babae. Ayan. So ganyan po yung pamumutol ng kawayan dito. Parang madali pero mahirap yata no. Nanunugat no. Yung 10 ganyan, 100. Yung 10 piraso ang isang tali, 100 ho ang isa. Tapos pagka binenta nyo, umpukan na. Oo. Ganyan po yung mga katutubong dumagat, mga kababayan. Ito po yung hanap buhay nila dito. Parang madali lang kaya ate. May kasama rin yung pag-iingat, yung pagpuputol. Kasi baka masugat ka. Ate, pansin ko, ba't may pulang ganito? Ay, yung sa dinaro naman iyan. Nakakaisang truck naman kayo, te. Oo, kaya lang, lingguhan. Lingguhan. Magkano te yung isang truck?
karga. Tapos, Ang talim ng ano ah. Te, ang talim. puro mga ang itak ko. Mahirap nga ito. So nakailan ka na te? Patatlo na ho ako. 3 na. Ilan yung anak mo te? 6. Buti te hindi nauubos yung kawayan. Hindi ho naman at marami naman ito. Saka yung mga tumusot yung Tumutubo ulit. yung mga sanga nila. Yung ibang mga katutubo, nag-ano sila, nagdudulang no ate no. Tapos sila naman pagkakawayan. Dahil wala kang pandulang te. Ay wala ho kami kandulang kaya Ano ba yan te binibili? katungo. Yung dulang. Mayroon, binibili ho namin iyon. Ah, Mayroon din yung talaga tagagawa. may gumagawa pala. 500 ho ang isa. Yung medyo maliit. Ah, 500 pala yun. Ang mahal pala. 500 ho yung isa. Ang mahal din pala ate. Mahal ho ang pangtrabaho namin sa ginto. Tapos yung ginto, mura pa ang bili. Mura nga lang ho. Awan ko diyan sa kasamahan namin nagsisipag ginto. Kung magkano na ho ngayon ang kuha sa kanila. Di, sabi nila te, ano yung isang guhit, 150. So, 5 guhit, 750. Anak, ilang peraso na yan? 6. May 60 ka na. 60 pesos, ano? Nadi. Ate, yung asawa mo, nasaan? Nandun sa bahay, sa bubo, nagpuputol. Ah, kumukuha din ng kawayan. Oo. Nagsaing nga lang ho ako, kaya ako umuwi. Ayan, ingat ka, baka masugat ka. Ayan, yan yung delikado te, no, pag nasugat ka, no? Oo, talas ho kasi ang balat ito. Ate, may time ba na nasugat ka na? Ay, marami na ho. Ayan sa mga kamay ko. Ito kung Nahiwa ka na, ano? ako. Naku po. Kung ano yung aking secret gift ito. Pinagawa rin ho ng buhok. Dapat magbota ka te, no? Wala na ho. Ay, kulang pa ng budget. Kung may pambili na ho kami ng pambudget na yung sa buta, ay kami bibili na rin. Magkano ba isang bota te? Ay, hindi ko alam ngayon. Tatlo ba kayo te na ano, namumutol? Sige te, ano, sagutin ko yung bota nyo pagbalik ko. Para may bota kayo. Ha? Salamat po. Oo, para hindi kayo masugat. Bibigyan ninyo kami. Oo, sige te. Ako nang bahala sa yung asawa mo sa anak mo te. Oo. Sige, ibili ko kayo ng bota. Para ako yung natatakot eh. Kasi ako te, nasugat na ako sa kawayan. Yung kamay ko. Naranasan na rin mo pala yung masugatan. Oo te. Ayaw kong maalala eh. Ang sakit eh. Kaya napakahirap ng trabaho nila. Hindi madali.
madali lang ang pagmumutol. Pero kung ginagawa na, mahirap na ho ito. Oo nga eh. Sa inyo nga ate, parang baliwala eh. Ayan, baka masugat ka ate ha. Baka masugat kayo. Napakahirap. Tinitignan ko paano pumutol eh. Nahihirapan ako. So, 10 na yan te. Oo, 10 na ito. Tapos tatalian mo na. Oo, ilalabas muna diyan sa labas. Ilalabas sila. Ito yung mahirap naman. Ilalabas naman nila. Tignan natin. Ito po yung katribo nila Lola Ligaya. Magkakaiba po sila ng trabaho. Sila po yung nagkakawayan. Yung kabila naman ay nangunguha ng ginto. Anong mas madali te? Yung magginto ka o mamutol ka ng kawayan? Ay, kumpara sa akin ang mas medyo madali yung paggiginto. Kasi hindi naman ganito ang inaabot na hirap. Kung kami nandiyan sa taas, matinding pagod ang aming tinitiis. At kung kami nga ho ay mayroon mga yung dulang, ay lahat kami mga babae naggiginto na lang. Tara, tignan na natin kung paano talian. Napakahirap po. So bubuhatin mo rin yan te. Bubuhatin mo rin. Oo. Ang grabe Napakahirap po. Maglansamod nun. Yan si ate. Kinukuha na niya. Sige, mauna na tayo. Sa buong maghapon te, nakakailang tali ka niyan? Kung tatapat ho kami dun sa marami, napipilit ho naman namin yung 7 tali. Dami nun. So 700 no? Ay mayroon ho yung kalyo. May 1 tali pang bali siyam na piraso lang ho ang babayaran sa amin. Kahit kami makaisang yung makumpleto namin 10, siyam na piraso lang ang babayaran sa amin. Libre yung isa. Bakit kaya te libre isa? Ay, ang sabi ho nung aming ahente, palyo daw ho. Palyo. Parang palyo. Ayan. Ang hirap Ayan. So, mga kababayan, nakikita nyo po sila. Ganito po ang buhay nila dito. Tatalian mo na. Tatalian na nila. Bantaan na bang kunaan di. Iskana la.
Lingguhan te ang pagkuha ng mga nag-aangkat. Lingguhan. Yan, tinatalian na po siya. Kala sinyuman, kanang siya nakakalaan. Ito pa pareho din. Ano pa na nakatalaan nila. Naputol na. Yung pamumutol nyo te, paiba-iba kayo ng lugar, no? Ano tagot to? Kami dito sa mag-iba yun. Kasi katulad ho dito napagtagaan na ho namin. Kaya pupunta pa kami doon sa kabilang iyan na. Tapos yung buho namin, hinihila na lang ho namin dyan sa tubig. Kaninong anak yung mga bata na nanghihila ng kawayan? Yung mga nakita ko nung nakaraan. Ay, mga anak ko ho yun. Yung lalaki. Oo. Yung isang kulot. Baka ho sa inyo galing yung nakabili ho siya ng itak noon. Sabi nga ho na yan ang umuwi sa amin. Ako binigyan nung Tagalog ng 500. Ako yun te. Ay, yun ho ang nakikita ko siya. Ng itak. Ang galing naman. Magkano yung itak? 580 po yung nabili niya. Dinagdagan na lang ho namin ng 80. Ang galing naman. Matalim yun te, no? Anak pala ni ate yung bata. Ay kaya sabi ko nga ho noon, baka hindi kayo nagpasalamat. Nakakatuwa naman te. Bumili pala ng itak. Oo, hindi naman ho nasayang yung ibinigay ninyo at ibinili naman niya ng pangtrabaho niya. Ayun na, bubuhatin na. Kala nyo, ang dali-dali, napakahirap niyan. Mabigat. Anak pala ni ate yung nabigyan natin. Ibinili daw ng itak. Saan mo na dadalhin yan? Ayan. Ano lang po muna. Okay, kumusta naman? Gaano kahirap yung pamumutol ng kawayan? Pero ganyan na lang po talaga yan. Grabe Talagang ganyan po eh. Nasanay na lang kayo sa pamumutol. Anong edad ka kuya nung nagsimula kang magkawayan? Abay, bata pa po. Bata pa. Sa amin po kasi kapag yung kaya na pong tumarabaho, natulong na lang po. Ilan taon ka na ngayon? 25 na po. 25 na. So mula bata ginagawa mo na ito. Oo.